Hawak na ng mga otoridad ang dalawang neophyte na nakasabay sa initiation rites na nasawing si Mark Kenneth Alcedo sa Cavite. Kabilang din sa iniimbestigahan ang mga kuha ng CCTV kung saan makikita ang pagdating ng ilang individual sa lugar. Saksi si Ian Cruz. Pasado alas 6 ng umaga noong March 1, nakuna ng isa-isang pagdating ng ilang individual sa Sitio Asyongan, Barangay Langkaan Juan, Dasmariñas, Cavite. Ayon sa opisyal ng barangay, pinaniniwala ang mga miyembro sila ng fraternity. Nakunan din ng CCTV ang pagdaan nila paalis sa lugar bago mag-alas 11 ng umaga. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman ang mga nakamotorsiklong miyembro rin daw ng fraternity. Ang mga CCTV footage na ito kabilang sa sentro ng investigasyon sa pagkamatay ng Tau Gamma Pi neophyte na si Mark Kenneth Alcedo. Panawagan ng opisyal ng barangay sa mga residente. Kung sino pa po ang may mga CCTV footage ay makipagtulungan po sa kawani po ng ating Philippine National Police at pamunuan ng Barangay Langkaan Juan. Sa masukal na bahaging ito raw, ginawa ang initiation rites. Bago marating ang lugar, hanggang 10 minuto ang aabutin para matawid ang dalawang sapa. Pinuntahan ito kanina ng ilang kawani ng barangay at mga bumbero ng Dasmariñas matapos ang isang sunog doon pagkatapos ang investigasyon ng SOCO. Pwede po natin dun sir malaman kung meron po bang indication na ito'y binuhusan ng gasolina o iba po na mga bagay. Kumuha sila ng mga abo at lupa mula sa mga nasunog na bahagi para ipadala sa laboratorio. Ayon sa mga bumbero, yung site na ito ay napansin nila na pinaka nasunog talaga. At nung kumuha nga po sila ng sample ng abo at lupa, yung pinaglagyan nila na plastic ay nagkaroon ng butas dahil sa init ng mga sample na nakuha nila. Ayon sa Dasmariñas Police, wala itong epekto sa investigasyon. May nagsigalang daw doon at kumalat ang apoy papunta sa crime scene. Mas po na makaka-affect sa kaso, hindi na po. Kasi before pa man nasunog yun, karoon ng sunog, natapos na po yung proseso ng SOCO natin. Hawak na ng mga otoridad ang sumukong driver ng sasakyan na naghatid kay Mark Kenneth sa ospital. Pero hindi pa malinaw kung kumusta ang paghahanap sa dalawa niyang kasama na kabilang sa 14 na Tau Gamma Phi members na tinukoy ng pulisya na sangkot sa hazing. Itinuro raw sila ng neophyte na kasabay ng biktima sa initiation. Iwinahagi sa amin ng source ang larawang ito ng hita na may pasa na kuha raw ng isang neophyte na sumailalim rin sa initiation. Ayon sa hepe ng Dasmariñas City Police, hawak na nila ang dalawang kasabayan ni Alcedo para magsilbing saksi sa pagsasampa ng reklamo. Sabi raw ng dalawang neophytes, tumagal ng kalahating oras ang initiation. Binblindfold sila, parang pineringan. At doon na nagsimula yung sinasabing initiation, nagkaroon na ng bigayan ng paddle, kung yun na yung sinasabi nila. At nagkaroon na ng physical contact. Ayon sa pulisya, habang pauwi na, ay may punto pa raw na napaupo si Alcedo, kaya isinakay daw ang tatlong neophyte sa isang kotse. Dumaan daw muna ang grupo sa isang bahay para magpahinga, pero makalipas ang 2 oras, nagkagulo na sila dahil nawala na ng malay si Alcedo. Inabot na to si Mark na parang nahimatay. So parang ang nangyari ay ang kwento nila, ang word nitong kabats niya ay nag-CPR pa daw yung mga ibang brads nila kay Mark para i-revive. So ang huling salita nitong kasi pati itong isa na nagbigay ng salaysay ay pati siya nahimatay time na yon pagdating nila doon sa bahay. So parang naririnig na lang niya na sabi, dali na sa ospital, dali na sa ospital. Si DILG Secretary John Vic Remulla hinamon ang mga kinausap na senior officer ng Tau Gamma Phi na tumulong sa pagpapasuko sa lahat ng mga sangkot. Huwag nyo nang hintayin ng PNP ang makahanap sa inyo. It might get worse. Okay. Ang PJK dito okay? Pero mas maganda na i-surrender nila sa habulin namin ang puso. Ipinangako naman ng Tau Gamma Phi sa kalihim na magsasagawa sila ng expulsion para mapatalsik ang mga sangkot sa hazing. Ang usapan namin with Secretary Remulla is we will ask our members, those that committed the crime to surrender. Tutulong din daw silang ma-relieve ang core leaders ng frat sa Cavite. Meron silang manifesto denouncing violence ng senior leadership. And it made it very clear
this manifesto does not protect the leadership of the Tao Gamma Pi. Okay? It does not. A mere declaration that they are against it does not insulate them from charges. Pero hindi lang si Kenneth ang nasawi sa kamay ng Tau Gamma Pi. Noong 2023, isang hiwalay na chapter ng Tau Gamma Pi ang sangkot sa pagkamatay ng recruit na si Adamson University student John Matthew Torres sa Lilig. Natagpuan ang kanyang labi sa mababaw na hukay sa Imus, Cavite, kung saan siya inabandona. This is unacceptable. This is the second time in 4 years na nangyari sa lalawigan ko na may namatay sa hazing incident belonging to the same fraternity. Now, we cannot play the blame game forever. Someone has to take accountability. There are people that really don't follow the law. So there are cases where in our structure there's still some some that will disobey or not follow protocol. Bukas na ang libing ni Mark Kenneth. Ang tanging sigaw ng kanyang pamilya, hustisya. Mas mabuti siguro sumuko sila agad-agad. Kasi marami nang tumutugi sa kanila. Hindi lang kami, pati ang mga PNP ng buong Pilipinas tumutugis na sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.